baka hindi pa sila kilala. Palakpakan po natin. Of course, ang ating pong ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Palakpakan po natin. Ating pong Vice Gobernador, Vice Governor 3rd Alcala. Palakpakan po natin. CR po iyata. Ang ating pong mga board members, palakpakan po natin. Board member Bukal Binet Alcala, palakpakan po natin. Bukal Ina Liwanag, palakpakan po natin. Of course, ating pong ama ng bayan, Mayor Ariel Wagan Jr., palakpakan po natin. Yan. Atin din hong palakpakan, Vice Mayor Jenny Morven, ang Sangguniang Bayan, namumuno po mga konsehal po natin. At ang ating hong Provincial Agriculturist, palakpakan po natin, Doc Liza Mariano. Yan, si Doc Liza. Yung ating pong nasa dulo, ang ating hong Provincial Veterinarian, si Doc Plomel Kagikla. Yan, si Doc po. Yan. Yan, good morning po. So atin hong pakinggan ang mensahe po ng pabungad na pananalita mula ho sa ating ama ng bayan. Ang bayan po ng San Antonio, palakpakan po ninyo ng malakas, Mayor Ariel Wagan Jr. Maraming salamat. Muli sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa ating pong mga kasamang magsasaka sa bayan ng San Antonio. Sa ating pong minamahal ang napakasipag na ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Sa kanya pong mga kasama katuwang sa paglilingkod sa ating pamahalaan panlalawigan. Sa panguna po ni Vice Governor 3rd Alcala, Bukal Binet, Bukal Ina, sa ating pong katuwang sa pamahalang bayan, sa Sangguniang Bayan, sa panguna ni Vice Mayor Jenny Murphy, sa ating pong Provincial Agriculturist, Provincial Veterinarian, sa amin pong Municipal Agriculturist, sa kanyang mga kasama, sa ating pong mga minamahal na magsasaka sa bayan ng San Antonio. Magandang umaga po sa ating lahat. Kanina po ay binuksan ang activity para po sa medical and dental and surgery para po sa mamamayan ng bayan ng San Antonio. Nakatutuwa po na sa pag-ikot namin ay talagang blockbuster. Ang bawat pilahan na kung saan ay nanghihingi ng tulong para ma-check up, matingnan, magamot ang ating mga kababayan. At sa pag-ikot po namin, nakakatuwa na ngayon ay narito kami kasama ang ating mga minamahal na magsasaka, iba't ibang samahan, dahil hindi po pumapayag si Gobernador na makikinabang lamang ay ang ibang ahensya o ibang mga kababayan natin. Dapat lahat ay makikinabang. Narito po, dala-dala po niya ang iba't ibang inputs para po sa ating mga magsasaka. Gob, muli maraming salamat po sa mga proyekto at programa na binababa niyo sa aming bayan, lalo tigit sa aming mga minamahal na magsasaka. Dahil dito po sa bayan ng San Antonio, meron po kaming almost 80% na lupain ay lupain pansakahan. Gob, muli maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Mayor Ariel Wagan Jr. So tama po yung narinig po ninyo. Mamaya po ipapamahagi po natin yung ating pong agricultural inputs. Ito po galing po sa pamahalaan panlalawigan through the Provincial Agriculture's Office po. Palakpakan po natin ang provincial government. Of course, Mayor Ariel Wagan Jr. palakpakan po natin. Susunod po, atin din ho papakinggan ang mensahe mula naman po sa ating mga board members. Urahin na po natin, kinatawan ninyo, sa Sangguniang Panlalawigan po ng Quezon, palakpakan po natin, Bukal Binet Alcala. Maraming salamat kayo, Dave. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya talagang sadyang pinagpala po ngayon ang bayan ng San Antonio. Siyempre dahil po yan sa lahat po ng mga biyaya at sa lahat po ng tulong at suporta sa inyo ng ating pong napakasipag. Ang walang pagod sa katawan, ang ating pong ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Palakpakan naman po natin. Kasama po natin, nandito, makita ba? Kasama po natin ang ating pong pangalawang ama ng ating lalawigan ng Quezon, ang ating pong Vice Governor 3rd Alcala. At syempre, pagbati, paggalang sa ating pong isa sa mga mahusay na mayor dito sa Segunda Distrito, Mayor Ariel Wagan. Magandang umaga po sa atin pong katuwang dito sa bayan ng San Antonio, Vice Mayor Jenny Murphy. At sa lahat po na bumubuo ng Sangguniang Bayan, kay Cons, yan, magandang umaga. Sa akin pong kasama
Sangguniang Palalawigan, ang aking kapatid, Bukala Ina Liwanag. Sa atin po kay Ma'am Lisa at kay Ma'am Plomel, sa inyo po magandang umaga. Sa inyo pong lahat, muli, good morning. Kami po ay naririto upang makiisa po sa programa ng ating pong Governor Dr. Helen Tan, programa mula po sa Pamahalaang Panlalawigan, lalo't higit sa medical mission at mabigyan po ng ilang gamit para po sa inyo mga magsasaka po natin dito, mga farmers natin. Ayan. Kita nyo naman po ang ating governor, kami po sa Pamahalaang Panlalawigan, hindi po kami tumitigil para po makapagbigay ng mga proyekto at tulong po sa ating lahat. Upang lahat, hindi, sabi nga, walang maiiwan, ibig sabihin, pipilitin po lahat ng sektor, mabibigyan po ng tulong. Ano po? Kaya, sana po pagdamutan nyo ang nakayanan. Alam ko po na ito po ay para sa inyong mga darating na panahon ay mapapakinabangan. Sana mapalago pa po ninyo ito. Pwede po. Pag-iingatan po. Yung mga gamit po natin, iingatan po natin. Ano? Dahil yan po ay para po sa inyong lahat, sa inyo pong grupo. At pagyamanin, wag po natin yan basta pababayaan. Ano po? At ako po yung nagpapasalamat sa inyo dahil kundi po dahil sa inyo, lalo't higit ng panahon ng pandemya, mga farmers talaga po kita natin kung gaano kahalaga. Tama? Kayo po yung nagbibigay ng pagkain sa amin sa mga hapag. Hindi po magiging ganito kalusog sa Ate Binet, kundi po dahil sa inyong masasarap na ani. Ano? Kaya po, sa inyo po, wala sa aking puso, maraming salamat sa wag po kayong titigil na gumawa po ng aming makakain sa aming pang araw-araw. Kaya, hindi na po ako magpapakahaba. Isang magandang araw, mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa buong bayan ng San Antonio. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating home Bukal Vinet Alcala. Palapakan naman po natin si Bukal. Sa dahoy patunay. Oh, yeah. At hindi na ho pakinggan, mensahe pa rin ho mula pa rin po sa inyong kinatawan pa rin po sa Sangguniang Panlalawigan. Palakpakan po natin Bukal Ina Liwanag. Higit sa lahat, palakpakan po natin ang malakas na malakas ang ina ng ating lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Kasama po ang ama ng bayan, Mayor Ariel Wagan, Vice Mayor Jenny, kanya pong mga kasamahan. At syempre po, dito rin po, nagkakape ang ating pong Vice Governor 3rd Alcala. Ayun po si Vice Governor. Kita niyo po ba? Mapapasana all ka sa kape eh. Kay Bukala Binet, sa ating pong mga kasamahan mula sa probinsya at sa atin pong mga magsasaka, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo, kami po ay masaya, nakikibahagi po dito sa ginagawa po ng Pamahalaang Lalawigan na pamimigay po ng mga ayuda para po sa ating mga magsasaka. Alam nyo po ba na ang keso ng food basket ng Calabarzon, kung kaya dapat po maging proud po tayo sapagkat kung hindi po dahil sa atin, tama po si Ate Binet, kung hindi po dahil sa atin, sino na lamang po ang magpuproduce ng mga crops na ito? Kahit palakpakan naman po natin ang bawat isa sa atin. At kami naman po sa hanay ng Sangguniang Panlalawigan, lahat naman po ng mga programa at mga proyekto ng ating minamahal na gobernador, isang daan po namin laging sinusuportahan. At ang sektor po ng mga magsasaka, ang programang pang-agrikultura ang isa po sa mga prioridad ng ating mahal na ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. At ngayon nga po, ang araw na ito ay mabiyaya para sa atin sapagkat sana po itong mga biyaya na dala po namin ay maging instrumento po para mas mapayabong nyo pa po at maparami ang inyong mga ani. Yun lamang po, mulit-muli po, isang pagbating magandang umaga at mabuhay po ang bayan ng San Antonio. Maraming salamat po, Bukal Ina Liwanag. Tapos na siyang sububo. Okay na, pwede na. Atin naman ho pakinggan, mensahe sa namumuno po sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon, ng ating Vice Gobernador, Vice Governor 3rd Alcala. Thank you po. Thank you, Dave. Magandang umaga po. Kasi hindi pa ako nag-aalmusal, ako'y nagkapilangan at tamales. At iinom mo ako ng gamot eh. Pero pag iinom ka ng gamot, kailangan may laman ng kaunti. Yung aking pong gamot ay pampakalma. Kasi kinakabahan ako, gusto ko sana magpatuloy ulit eh. Ay sabi naman ni Mayor, gusto mo sabay na tayo.
Ay, wag Mayor, malapit ang birthday mo, hindi ka mababahaw yan. Pinibiro ko lang ako. Eh, kayo po ba, ayos na, tuloy na po ba kayo? Alam mo, minsan yung mga kaibigan natin sa agricultural sector, nakakalibot magpatuloy yan eh. Laging busy eh. Busy, tsaka na yan. Yung kinatandaan na. Ay, ang kunat na, nakakaligtaan na. Eh, sa bagay, may dala naman kayong karit, kayo nang tumira niyan. Ini-imagine naman ni Mamo, nagano si Mamo. Hindi yan buko. Singkunat lang. Magandang umaga po. Ay sige, babati ko lang siyempre muna ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon, Governor Dr. Helen. Palakpakan natin ulit si Ma'am. Siyempre sa akin pong kaibigan, kay Mayor Wagan, mag-birthday sa February 13. Huwag daw natin ipagkakalat, atin-atin lang. At baka kayo makapunta sa bahay niya, wala daw siyang handa. Palakpakan natin, Mayor Wagan. Kay Vice Mayor Jenny Murphy, sa akin pong kaibigan, palakpakan po natin. Kay Cons Ryan, na nandyan. Ang iimbita rin sa bahay nila. Kay Bukal Ina at kay Bukal Benet, ang dalawang babae na tumatayo sa inyong representasyon at kababaihan sa Sangguniang Panlalawigan. Palakpakan po natin muli. Kay Doc Lisa. Ma'am, diyan ko pala. Akala ka nagtuturok ka doon. Kay Doc Wobel po, batiin po natin muli. At sa nangangasiwa naman sa ating mga kahayupan ho dito. Siya nagtuturok. Sa inyo pong lahat, mga kaibigan po sa sektor ng agrikultura, magandang umaga ulit. Yan, may silang naman ho. At di pa ako tapos kumain ng tamales. Nagkakape pa. Di lamang po, ako po'y bumabati sa inyo at bilang pagtulong po sa ating hanay ng sektor, ilan lamang naman po ito. At gusto ko rin pong inform ko ito na may alam na rin nun, siguro, yung iba hindi pa alam. Yung sa sektor ng coconut farmers, kasi nakapag-meeting po ako nung minsan. Galing po kasi ako sa PCA bago po tayo pumunta sa larangan ng elective post. Ako po ay from Department of Agriculture. Kaya po, every now and then, nakakakuha po tayo ng mga halagang programa doon. And gusto ko lang po samantalin, baka humamaya, hindi pa kayo nakakapagparehistro doon sa registry system ng coconut as coconut farmer. Kung ikaw man ay tenant, o kaya ay lolo mo, tatay mo, ay nakalista as coconut farmer, nandiyan na po yung Coco Levy, lumalabas na ho yan ng utay-utay. Ay baka hindi kayo na-inform, yung mga programa ho dyan. Specifically, ay doon po sa scholarship program. Sa scholarship program mo, basta registered as coconut farmer, yung anak o apo na yan ay magkakaroon ng scholarship grant. Depende kung sa qualification po rin at anong kurso niya. Makipag-ugnayan lamang po sa PCA sa may IAM, sa amin, sa Lucena City. So naman po, ito naman no ay laki na natin ginagawa sa mga ng Doc Lisa, yung pong hanay ng ating sektor na makapagbigay sa kahit papaano ho, ay makatulong ko kami sa inyong pagsisimula ng kung land preparation man ho yan, o pagtatanim na, o para ng pag-harvest. Subalit, alam naman natin, hindi lagi naman ho sasapatian. Pero sinisikap naman po ng ating pamahalaan paglalawigan na makahanap pa ng mga tulong mula sa mga attached agencies o national agencies, aragdagan pa ang pondo, dahil ramdam mo natin, lalo ngayon mag-El Nino. Di ba? El Nino na ano? Ano bang gagawin pag El Nino na? Papatubig. At kahapon no, nagkaroon no, kasama ho po kami ni Ma'am, kanina bukal nagkaroon po tayo ng solar powered irrigation. So isa ho yan sa intervention na ginagawa po ng ating pamahalaan na in preparation doon po sa El Nino phenomenon. Diba? Kailangan no ay paano natin yan? Masugpo natin o maharap natin kung paano. Pero yung pa rin naman ang problema, ang pondo laging kakarampot, laging pinagkakasya lang, kung saan aabutin. Pero ang mahalaga ho diyan, ang ating pamahalaan panglalawigan, ay tama ho yung turok sa problema. Tama yung ginagawa, tag-init, solar powered, tapos may irrigation. O di natutuwa ang ating mga magsasaka. Di ho ba? So yun o yan. Siguro sa mga darating mong panahon, banggitin nyo lang po kay Doc Lisa kung kailangan din po sa inyong taniman at kaya din ho ng ating pondo, bato mo na din natin ibibigay. Kahapon no, yung binigay sa aming talong, ang lalaki, tsaka yung upo. Alam nyo kung bakit? Nilagyan ng mani sa ilalim Ay, habol-habol yung talong yung
pala, technique. Yun ang technique. Turo sa akin yung Resectrosia. Kung naalala niyo. Ang sabi, pagka ang talong ay maliit, hindi lumalaki at ang upo, alam mo ang gagawin. Ay, yung nga po, hindi naman lalaki. Lagyan ng mani sa ilalim at hahabulin niyaan. Yan, durong haba. Ilan mo po, magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Vice Governor 3rd Alcala. Bibili na naman ni Ian. Ay, nga ho pala ha, meron din ho tayong ongoing na program ho ang Provet, nandun ho sa may ALS na building. Ano po, baka ho may mga vitamins ho tayo para sa mga livestock. Ano po, may deworming din po, okay? So ngayon ho, atin naman ho ang pakinggan ang mensahe mula po sa ating inang lalawigan. Tuloy-tuloy ho ang masiglang asenso sa ating pong minamahal na lalawigan ng Quezon. Palakpakan po natin, wala pong iba, Governor Doktora Helen Tan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lakas po ba? Naririnig niyo po? Sa likod, naririnig niyo po? Okay. Wala po akong energy to shout. Okay? Batiin muna na syempre natin na although na isa-isa na si Mayor Ariel, Vice Mayor Jenny, mga konsel, si Konsel Ryan, ang ating sangguniang panlalawigan, nagpapatawa sa inyo, si VG, si BG 3rd, si Bukal Ina, Bukal Binet, yan. Mga katuwang po natin yan, kaya wag niyo pong kakalimutan silang lahat, no? At syempre, ang ating pong provincial agriculturist and veterinarian, nandito po si Doc Lisa and si Doc Flomer. So, hindi po tao lang ang aming ginagamot, pati halaman at saka hayop, no? Diba? Okay, so babatiin ko lang po si Pangulong Luz Beminda Giangan ng San Antonio Coconut Farmers. Nandito po ba? Hello po. Marami pa ba kayong kopra dito? Marami pa rin? Okay. Samahan na magtatanim ng palay ng San Antonio, Pangulo Rustico. Hi, hello po. Nandito rin po si Pangulong Jonathan ng Samahan na magtatanim ng mais. Jonathan Beslinio, okay? At syempre, Pangulo po ng San Antonio, ng Sipag San Antonio, Pangulong Eric. Nandito po ba si Pangulo? Hello po, yan. So, ayan, tong araw na to, talagang isinabay na namin pag bumababa po kami, dahil hindi naman namin kayo malimit na kakausap. Pinagkakatiwala ko na sa ating mga tanggapan, kina Doc Lisa, Doc Plomel, anumang mga programa na maitutulong sa ating mga magsasaka. Of course, yung resources ng provincial government ay hindi po katulad ng resources ng Department of Agriculture, no? But ang ginagawa namin is to harmonize, no? Ibig sabihin ay tingnan yung mga pagbibigay ng Department of Agriculture na naaayon, natatama doon sa inyo pong pangangailangan, no? So, maliit lang yung intervention namin, but may impact naman doon sa ating mga beneficiaries, no? Yung pondo natin sa pamahalaang panlalawigan, actually, hopefully in the next coming years ay tumaas na doon sa ating agricultural sector, no? Dahil hindi ganun kataas ang ibibigay naming pondo because of the pangangailangan naman doon sa mga social services and especially doon sa operation of 15 hospitals na pinapatakbo po ng probinsya, no? So, yun po yung inuna namin na ayusin, and all unfinished infrastructure na dinatnan ko po na mga facilities po yan ng provincial government or dinonate sa mga school at iba-ibang mga LGU, no? So, yun yung pinaharap namin in the first, itong unang 3 taon na sinikap namin na sana matatapos po namin, no? So, siguro sa mga darating na mga taon, luluwag-luwag na nababawasan yung mga kinakailangang unahin, and then lalaki ng lalaki sana yung pondo. But, ang ginagawa namin, pagka yung talagang hindi kaya ng provincial government, marami din akong personal na intervention, we call it Sariling Sikap Program ng aming pamilya, which
Yan po ay sinimulan po namin noon pa, nung hindi pa po ako congresswoman, ay yan po ay advokasya namin ni engineer, ang sariling sikap program. So pag talagang hindi kaya, matagal, ang gagawin namin, kami na lang ang gumahanap ng paraan. Okay? So, may kaunting maibibigay sa inyo ang tanggapan ng agrikultur. Ang ating Provet nandyan, may mga binibigay na vaccine sa ating mga anti-rabies, sa ating mga aso. May mga problema yung aso, no? Sana alagaan niyo po yung aso. Pagka walang anti-rabies lalo na, talaga pong burden po sa amin. Imagine niyo po, mag-allocate ka ng 10 milyon para lang po pambili ng anti-rabies ng tao. Instead na itutulong po natin yun sa may cancer. Tama po ba? So talagang disiplina po yung pagdating sa aso. So yun po yung isa, no, sa mga bagay na ating inuuna. Okay. Meron din po kaming program na sisimulan ngayon. Ito po yung matagal ko na ipinopropose sa Department of Labor and Employment nung nasa Congress pa ako, hanggang naging governor na ako. Pagka upo ko po, pagkapalit ng administration, kinausap ko si Secretary Laguesma. Sabi ko mag-convergence program sila ng DA, ng BIFAR. Mahilig po ako mag-isip ng mga innovations on program na alam kong kapaki-pakinabang. No? Ibig sabihin po ay may resulta, may output. Okay? So halimbawa po, ang maraming farmers, I don't know po kung kayo pinakakasama sa mga tupad program, pero dapat hindi kayo, no? So, ang ginawa namin ni Doc Lisa, si Sir Alex, pinagawa ko siya ng proposal. Diba yung magsasaka, bago naman mag-ani, maraming intervention, nagpo-pruning, naglilinis, nag-fertilizer, tama po ba? O pag bago ka magtanim, mag-land prep ka, tama po ba? Pagka may mga nursery ka, magre-rehabilitation ka. Those are mga activities, tama po, na ginagawa nyo. Parang hindi kayo binabayadan. Yun talaga ang inyong intervention ay labor. Okay? Kayo na labor. Okay? Pero kung yun ay papantayan mo ng gastos at kukwentahin mo, tama po ba? Yun ay dagdag mo sa puhunan, sa puhunan mo dapat, tama, 'di ba? So, nag-propose po kami sa DOLE at may 6 na po dito sa San Antonio. May grupo through samahan, no? So, ang proposal ay ano ang ginagawa at the time of implementation. Okay? Sabihin, kung kayo po'y maghahanda ng tataniman ng palay, tinitil niyo po yung palay, kung ilan sila, 10 lang ang kaya doon, and then at least nabibigyan po sila ng kaukulan na monetary. Okay? So, yun po yung sa tupad. Okay? Diba? Mas maganda yon, no? Ako, gusto ko yun. Nung unang panahon po yung tupad, nung ako po'y congresswoman, 2013, ang dami ko pong naipapagawa na mga pasilidad sa barangay dahil po dun sa program. Kasi alam niyo naman, mababa lang ira ng barangay. Hindi nila kaya. So, sa kanila bibili sila ng materyales, ang labor po yung mga nagtutupad. So, dati nung una po, may before, during, and after. So, sinasubmit po yun sa DOLE, no? So, sabi ko yan naman talaga ang intention ng tupad. Hindi nakakasama po yung mga magsasaka at mangingisda. Sabi ko, isama nyo yung mangingisda at magsasaka. At ito nga yung dapat ini-incentivize natin kasi ito yung mga hardworking. Tama po? Hindi yung ayaw magbanat ng buto, gusto lang ay magwalis-walis. Tama po ba? Na wala namang wawalisin. Okay. Lahat ng tao po kailangan ng pera, tama? Ako kailangan ko din ng pera para may maitulong sa inyo, 'di ba? Pero ang question, sinong uunahin? Tama po? O saan mas cost effective? Yung nagbigay ka pero epektibo. Tama? Tinitingnan ko yung mga aspeto na 'yon. Okay? Pagka gumagasta ng pera, lalo na kung hindi naman madami ang pera. Okay? Kanya lang yung tupad po, malaking pondo po yun eh. By the billions po yan eh.
kung maitutulong po natin ito sa mga programa, di makakabawas po sa inyo. Tama po ba? Kahit sa 10 araw, meron po kaming ipapilot, meron po kaming pabahay, para kaunti lang, yung kaya lang, hindi ko po kaya yon dahil yung sariling sikap namin, no? Yung mga former rebels po ito, yung mga nagbalik loob, no, sa General Nakar, nandun po sila sa kampo ng sundalo. Paano naman sila makakapagsimula ng pamumuhay? Tama po. So, I ask po yung Dole, baka po pwede kung isang buwan na tinatrabaho habang ginagawa po yung mga bahay, akin po yung materyales, akong bibili ng materyales, sila po ang gagawa, di ba? So, mas longer yon. So, mga innovations, okay? So, binabalik lang natin ang tamang layunin. At yung pamamaraan na makatulong po sa inyo, in a way na alam namin na malaki pa rin tulong sa inyo. No? Yung 450 at the time of planting na naghihintay ka na mag-harvest, or 500, that's minimum wage. Di po ba? So, malaking bagay po yung 500 is pang-survive mo in a day sa iyong pagkain lang. Pero malaking bagay po yun. Hindi nyo na po yun ika-cash advance kung sino man bibili ng inyong mga tanim. Tama po? Diba? Ganyan din. Nanay ko po ay tatay ko magsasaka din eh. So I know, alam ko po yan na pagdating po ng harvest, halos wala nang nakukuha na kasi babayad po sa utang. Tama po ba? So, alam ko po yan dahil ganyan po ang tatay ko. No? Hindi po sa amin ang sakahan, kaya namumorsyento lang ng ani, okay? Nung unang panahon. Sa mga nag-aalaga ng hayop, ganun din naman, di ba? Okay? So, yan po, okay? Merong ilang magsasaka dito na I believe pumunta sa bahay namin sa Lucena para ilapit yung problema nila para doon sa processing, no, ng palay, okay? Sinong grupo po iyon? Anong pangalan? Farmers Federation ng San Antonio. Okay, so nakakuha na po kayo ng drying po ba? Anong okay. Hindi, ano po binigay sa inyo ng DA? Ng PhilMec? Drying, tsaka milling, okay? Ang building kayo ang nagtatayo, no? Tama po ba? Ayun. So, dahil may equipment po, yung drying, binibigay po yun ng gobyerno, ng nasyonal, okay? Tsaka yung milling. Nasa program po yun ng RCEP natin, okay? Alam niyo na yan, di ba? Kasi nakatanggap kayo ng mga voucher doon, okay? Yung sa RCEP. Part noon, mechanization. Kasi nasa kongreso ako noon. Mechanization, yun yung tinatanggap nyo. Kaya lang nga, hindi kompleto. So, ang gusto ng gobyerno, ng nasyonal, kayo naman ang magpagawa. Kanya lang, sino magpapagawa? Ano nga? Dahil kung farmers, wala. So, yun yung example na sinasabi ko sa inyo na kailangan nandyan na para maging kapakipakinabang sa inyo. I don't know kung ginagawa po ba? Ano po bang nangyari? Ginagawa na. Okay. Anong binigay po ng asawa ko? Kayong gumagawa. Kami din ang gumagawa. So, to complete. Sinimplan nyo na, pero kinulang na kayo sa pondo. Hindi ko na, nakwento lang niya sa akin, pero hindi complete ang kwento niya sa akin. At saka, hindi ko alam kung nag-grant na sa inyo. But, it's an example. Okay? Isang mga example. So, limbawa, napunta ako sa isang samahan, meron na silang ginagawa. Natutuwa po kasi ako pagka masipag ang tao. Alam niyo po, tuwan-tuwa ako. Kahit hindi po, pag nakausap ko, sasabihin niya, ito pong ginagawa ko, kaya lang wala po akong ganito, gagawin ko. Sige, bilan nga natin si nanay ng ganito o yung samahan ng ganito kasi nakita kong ginagawa. Kasi yung binigyan mo ng equipment, di naman nagamit. Tama po? Sayang po yung binili. No? Mahinayangin tayo. So, yung nagmi-milk dito, meron po ba dito nagmi-milk sa samahan na yan? So, sabi ni Doc Lisa, malaki na ang production pero kulang sila ng chilling, no? Para po hindi mapapanis yung kanilang kinuha ng milk, okay? So, sige lang. So, I think the PR na namin yan, ibibigay po namin sa inyo yung chilling, okay? Hindi po ba?
So, pakihintay lang po yun. Pagka sabi ni Doc Lisa na wala na kaming pondo, kulang na, so we'll find a way. Ako yung naglalakad where to get, no? Ako na nakikipag-usap sa mga director, secretary, things like that, no? So, yun ang gusto natin palakasin, sektor na magsasaka, mangingisda, no? Kasi yan yung yaman na meron ng Pilipinas. Okay? Di naman tayo mahirap. Naniniwala ba kayo mahirap tayo? Di tayo mahirap. Kailangan lang nagagasta ng tama ang pondo. Tama po? No? So, kaya ako ganun sa pamahalaang panlalawigan. Alam niyo po pati presyo ng pagkain, ballpen, typewriting. Sa provincial government po, merong price monitoring committee. May tumitingin po kung tama ang presyo ng binibili. Okay? So, I think that's one of pagkakaiba ng nanay at ng tatay. No, masyadong maurirat ang nanay, no? Sabi niyo, bungangera ang nanay, di ba? Hindi, pero it's more of madetalye, okay? So, yun yung kailangan natin kasi kukunti nga ang pondo natin. Pero kung kukunti tapos bibili ka ng sobrang overprice, pwede yung instead na makapagbigay ka sa 10, iisa na lang ang mabibigyan mo. Tama po? No, so, yun po yung sinisikap namin. Hindi perfecto, pero sinisikap na maisaayos po namin. Okay? So, katulad ng nasabi ko doon po kanina, doon po kayo po yung magpa-check up ha. Dapat, alam niyo po ba, nagkakaedad ng ating mga magsasaka, meron na po ba kayo nakuhang papalit sa inyo? Alam niyo po pag doktor, di po ba pag doktor, sisikapin niyang magkaanak siya ng doktor din. Para yung mga pasyente niya, at some point magre-retire ang doktor, tama po. Para po pagka nag-retire siya, may anak siyang sasambot ng kanyang mga pasyente. Okay? Pag abogado, ganun din. May sasambot ang kanyang mga kliyente. Kasi ano po yan pagka naging kliyente mo, naging pasyente mo, pati mga anak, apo, yun na yung doon ang punta ng pasyente. Kayo po, profession din po ang agrikultura. Kayo po ba may napili na sa anak ninyo? Ayan. Kasi sabi nyo doon, ayan, industrial na. Kasi sabi nyo sa anak ninyo, anak, ikaw ay mag-aral para hindi ko ikaw maging katulad. Di kasalanan ninyo. Diba? Kasi sabi nyo, ay anak, tayo'y kuba na, katatrabaho. Yan tuloy, hindi nagustuhan ng anak ninyong maging farmer. Baligtad naman sa akin. Kung hindi ako governor, kung hindi ako doktor, hindi ako naging congresswoman, talagang love ko po ang farming. Anak kasi ako na magsasaka. No? Yes po. Kahit ako'y doktor, pag po ako'y nakapunta alam po ni Doc Lisa yan, ang iyang hilig kong mag-isip ng ganito, ganyan. Tingin ko po kahit hindi ako naging doktor, maunlad ang buhay ko na farmer ako. Kasi, alam mo yon, ang sarap lang magsaka, diba? Masaya kaya, tipo ba? Kaya nga. Kaya po magaling po akong sumayaw. Alam niyo kung bakit? Kasi nung bata po kami, nakahawak po kami sa pasimano. Alam niyo pasimano? Yung gano'n ng window, ng bintana, di po ba? So bata po ako noon, siguro 6 or 7 years old. Gagawin ng nanay ko, magkakahilera kami. Okay? Kami ng mga ate ko, tsaka kapatid ko. Tapos, magigiik po kami ganyan. Diba? You know? Kaya magaling na rin po akong kumending kahit nung bata ako. Nakakagiik pa. So, yun lang po. So, maraming salamat po sa inyo. Dahil nandyan kayo, no? For us. Nandito kayo para sa sambayan ng Pilipino. Tama po? So, kayo po'y mahalagang sektor ng ating pamayanan. Okay? I think that's it. Thank you so much. Maraming salamat po sa ating pong ina ng Dalawigan, Governor Dr. Helen Tan. At bago tayong magtapos, tayo lang po ay mag-turn over po ng ating pong mga agricultural inputs. Bitahan po natin sa unahan, Doc Liza Mariano, ang ating mga panauhin para ho sa turnover ng ating agricultural inputs.
Imbitahan na rin po natin yung mga pangulo po ng mga samahan po na na-recognize po na. Ay, sa taas, dito lang po sa taas, maluwag-luwag. Dito po. Apo. Yung mga pangulo po natin na tinawag po kanina, yung mga binanggit po natin, halina po kayo. Vegetable growers, na pangulo po, samahan po nung, may mga dairy farmers po ba tayo dyan? Sama na rin po kayo. Yan. So ito ho ay ang mga inputs galing ho sa pamahalaang panlalawigan through the Provincial Agriculture's Office. Yan. So atin hong ibibigay sa atin hong mga kababayan na magsasaka dito po sa bayan ng San Antonio. Yan. Okay, smile po tayo. Ay, teka, may... Nandito na po ang mga pangulo. Ayan po. Okay po. Picture po tayo. Ready? 1, 2, 3. Pwede po bang nakatthumbs up? Okay lang po. Nakathumbs up po tayo. Okay po. 1, 2, 3. Maraming salamat po. At, okay po. Bukod po dito sa agricultural inputs po natin. Sige po. Dito naman po tayo. Picture naman po tayo. Dito po kasama po yung ating mga kababayan. Bukod po sa agricultural inputs, kayo rin po ay makakatanggap ng ating pong relief supplies. Tayo po ay nagpapasalamat sa DSWD through Secretary Rex Gatchalian. Ito po ay dinabaho sa pamahalaang panlalawigan para po ibigay po sa inyo. Sa bawat isa ay makakatanggap po ng relief supplies galing po sa DSWD. Yan. Picture lang po ulit tayo. Picture lang po ulit. Tayo po tayo. Mga nasa likod. Tayo po tayo. Tayo po. Sige po. Tayo po tayo. Isa pa, Sir Alex. Wait lang po. I-turn over na rin po natin yung ating pong DSWD relief supplies. Okay. Yung nasa likod po, tayo po tayo. Okay na. Sige po, smile po tayo lahatan. Ready? 1, 2, 3. Ngayon po ay kung kita sana. Taas po ang kamay. Naka-thumbs up po tayo. Kung kita, naka-okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Maraming